92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, halika na! Puntahan na ang iyong paboritong puwesto tuwing pananghalian at abangan na nga ang mga magtatapat na naman. Opo, magtatapat para sa ating HEART ngayong Friday na ito. Yung iba ay abang na, ano ba Kuya Poy? Ang lalamanin na naman ng mga hinaing ng ating mga kapatid ngayon. Ayan, at syempre dahil nga po papunta na naman tayo sa weekend, meron lamang po tayo na mga paalaala. Ayan, huwag niyong kalilimutan ha, baka hindi pa po kayo nagpa-follow, i-follow niyo na ang ating Facebook sa 92.3 True FM. Ayan, at syempre ang ating mga hotlines. Nako, i-take note nyo na nga ha, mga kapatid. 8631 5788 o kaya naman ay ang 8631-6674. At ganun din, paki-follow naman. Jumoin na rin kayo doon sa ating H2H Conversation Official. Lahat po ng mga pangyayari dito sa H2H Heart to Heart ay maipopost dyan. Opo, maraming salamat din ha. Doon sa mga nagla-like, sa mga nag-share at sa nagpo-post ng mga nakukuha nating mga aral. Ayan, sa ating Instagram account ng 92.3. Oh, di ba nga? Oh, sa yan ha? Sa IG, sa FB. Thank you mga kapatid. At ganun din, ayan, dyan sa ating H2H Conversation Official page sa Facebook ay pwede po kayong magpadala ng inyong mga kwento na gusto nyong ma-feature sa Dear Kuya Poy o kaya naman ay para sa ating H2H Confessions at ganun din dito sa every Friday nating ginagawa na HEART. Pwede kayo mag-PM sa amin dyan. I-private message nyo kami. Kami na natin dahil hindi raw makontento sa isa itong si alias Kaloy. Kaya naman umiskor sa ibang babae. Aba, ayon sa live-in partner nitong si alias Kaloy na si Elaine, nadiskubre niyang pumatol pala sa bayarang babae itong si Kaloy. Yan ay matapos na hindi raw matumbasan ang tawag ng laman ni Kaloy nitong si Elaine. Kinukulang sa labing-labing sa romansahan, yan ang sumbong po sa atin nitong si Elaine ng Antipolo, Rizal. Elaine, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon po. Elaine, nasan ka ba ngayon? Kumusta ang nasa Antipolo ka? Yes po, nandito po ako. Oo, ikaw ba ay nasa LA, dyan sa may Antipolo, Lower Antipolo o dun sa taas? Ay, hindi naman po. Sa taas. Sa taas? Okay, lampas sa simbahan. Opo. Yun. Kumusta ang dyan? Kumusta panahon nyo dyan? Mainit? O mahangin-hangin? Medyo maaraw po, pero may hangin, pero ramdam ko pa rin po yung init. At least marami-rami pa mga dyan, mga puno-puno. Dyan sa lugar ninyo. Yun, iba pa rin yan. Well, anyway, sige, puntahan na nga natin itong kwento mo na itong ka-live-in partner mo ay nadiskubre mong pumatol sa ibang babae. Opo. Sigurado ka ba doon? Baka chismis lang. Yes po, kasi this past few weeks po, medyo naging aloof po siya sa akin. So, na-realize ko po, dahil nga po busy po ako, dahil meron po akong bagong work, and then kailangan ko mag-focus doon. Na-check ko po kasi sa phone niya na meron po siyang kausap na babae, and then later on, nung chinek ko po yung conversation nila, may nangyari daw po sa kanila, and nalaman ko din po doon na binayaran niya din po yung, so, doon po siya nag-start lahat. So, last week ko lang din po siya na-discover. Yun. Okay. So, isang babae to. Isang babae lang ang pinag-uusapan natin. Hindi naman yan... Sana po isa lang din po. Sana nga isa lang. Ayan. Pero alam niya na na-discover mo na itong kalokohan na ginawa niya. Opo. Kasi last week lang po siya nangyari. Then, nag-usap po kami. Pero dahil... ngayon po hindi po kami magkasama ngayon dahil nga po tungkol dyan sa
problema namin Oo, ngayon. dyan sa issue na yan. So, Opo. wala, hindi kayo magka-live-in ngayon. Uwi muna, kanya-kanya muna tayong bahay. Opo. Ganun lang muna. At least bawas sa pagkain, bawas sa stress, lahat bawas, pati sa labing-labing. Yun nga lang, 'di ba? Pero ang sabi mo naman dito hindi mo kasi hindi mo raw matumbasan yung tawag ng laman o pangangalabit nitong si Kaloy sa'yo. Totoo ba 'yun? O Oh, ganun ba siya kahilig? Kasi sabi mo nga meron kang bagong trabaho na inaasikaso, inaaral, of course. Gaano ka na ba katagal na nagte-train dyan sa bago mong trabaho? may bago po akong work pero nag-start po ako last week, November. Mm-mm. Pero since bago po ako at under probation po ako, kailangan ko mag-focus. Siyempre, oo. Hindi pa pwede. Kailangan, dahil feeling ko naman po nawawalan din po talaga ako ng time about that. Kasi after work, pagod po ako, kailangan ko pahinga, and then after that, kailangan ko mag-asikaso sa bahay po namin. Yun. So, yun po siguro yung reason Oo. Elaine, kung bakit. sandali, ganito. Kukumustahin ko lang, bago ka nagkaroon nitong panibago mong trabaho, active ba ang inyong sex life nitong si Kaloy? Okay naman po. Masasabi ko naman po na merong nangyayari, pero hindi po siya most of the time. Regular ba ang inyong paglalabing-labing noon? Hindi naman sa inaalam lamang natin. Okay lang po. For me, regular naman po. So ngayon, medyo naputol yung streak na yon dahil nga merong company ba. Na-explain mo naman ba sa kanya yan? Opo, na-explain ko naman po. Kasi napag-usapan namin na since may bago akong work, para din po siya sa future namin. Oo. Ay, eto ba si Kaloy? Ano bang pinagkakaabalahan sa buhay? As of now po, may freelance po siya. Pero hindi ko po alam kung ano po ngayon. Yan. Dahil hindi mo masagot, Elaine, kausapin natin itong si Kaloy. Dahil nasa kabilang linya, si Kaloy. Kaloy, pare, magandang tanghali sa'yo. Kaloy. Hello, Kuya Boy. Oo, Kaloy. Ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay ngayon? Nag-freelance po ako, editing po ng mga video, mga ganun po. Yun. Pasensya ka na, pero tinatanong ko nga kasi itong si Elaine, bago pa siya naging busy dun sa bago niyang trabaho na pinagkakaabalahan dahil under probation pa lamang siya ngayon, madalas kayo na, alam mo na, maglabing-labing kasi ang sabi sa akin ni Elaine, parang hindi niya raw kasi mapantayan yung pangangalabit mo. Hindi niya masagot palagi yung gaano ba kadalas yan, yung paglalambing mo naman kay Elaine? Ayun, Kuya Boy. Kilingi po kasi talaga ako kay Elaine. Mulat-mula pa? Opo, live-in po kasi kami nung Yes. Oo. bago po mangyari yung Yan. Oo, pero inaamin mo ba sa amin dito na talagang naligaw ka ng landas at pumatol sa bayarang babae? Opo. Kasalanan ko po yun, Kuya Boy. Oo. Na-influensyahan lang din po. Oo, ng tropa. Mga tropa po. Ayan, mga tropa. Ito ba mga tropan to, kakilala ni Elaine? Yung iba lang po. Ayan. Meron bang tropa na paiiwasan na sa'yo si Elaine kung sakasakali? Meron. Mukhang meron No? Ready naman po ako yung iniiwasan na yun kasi alam ko yung pagkakamali ko Yes. gusto ko din humingi ng tawad talaga kay Elaine. Pero bago tayo pumunta dyan, Kaloy, siguraduhin lamang natin to ha. Gumamit ka ba ng proteksyon nung gumamit ka ng bayarang babae? Opo, Kuya Boy. Sigurado. Wala ka naman naramdaman na kakaiba. Wala ka naman, hindi ka naman na-fall. Hindi ka nag-invest ng emosyon doon sa babaeng yun. Wala po, Kuya Boy. Trabaho lang para sa patok kanya at sa'yo ay yun lang talaga yun. Natapos na yun doon. Opo, yun lang po. Ilang beses nangyari yan, Kaloy? Siya lang po. Isa lang. Isang pagkakamali lang. Ayan, na laman pa ni Elaine. So, I guess, hindi ka naman din talaga madalas, hindi ka nagbubura ng conversation
Oh, which is a blessing in disguise para kay Elaine dahil nalaman niya yan. Pero mamaya pa tayo mag-decide tungkol dyan. Gano'n na kayo katagal ngayon na magkahiwalay nitong si Elaine? Halos 1 week na po. Mhm. Ayan, ikaw ba nagsisisi na talaga dito sa ginawa mong kalokohan pare? Sobra po, Kuya Poy. Iniyakan mo na ba to? Opo. Anong sinabi nung tropa mo na nagyaya sa'yo nung nalaman nila? Ayan ang nangyari. Hindi ko pa po sinasabi doon sa Ah, tropa ko. Oo, pero masakit naman talaga yung nangyari sa inyo. Pero mas masakit yan para syempre kay Elaine. Ikaw ba mauunawaan mo na itong si Elaine? Kung sakasakali nga na kapag ka nangalabit ka, hindi pwede, pagod ganyan. Mas may... Opo, Kuya Poy. Talagang nalungkot lang din po ako kasi ayun nga po, live-in po kami, di ba? So, tuwing nasa bahay, since clingy po kasi ako tsaka may pagka-L talaga ako, ayun, parang nalungkot lang ako nung nawala yung ganong moment namin. Tatanungin ko lang sa'yo, gaano nakatagal, when was the last time na ginawa nyo ang inyong SEX nitong si Elaine? Parang December pa po. December o March na ngayon. 'Di ba? Malayo-layo. Pero nga kasi busy siya. Yun ang sabi niya. Okay, balikan natin muna si Elaine. Elaine. Hello po. Oh, Elaine, narinig mo naman yung pag-uusap namin ni Kaloy? Opo. Oo, talagang medyo umamin na sa atin talaga itong si Kaloy, na clingy siya sa iyo at talagang sabihin mo nang nanggigigil siya kapag kasama ka niya in a good way. Oo, pero ayun nga, lagi natatanggihan daw. Parang last year pa yung huli ninyong labing-labing. Opo, pero dahil napag-usapan din naman na po namin yun, and then nakita rin naman po niya na madalas po akong pagod. And then sabi naman niya sa akin, okay lang, pero hindi ko po talaga expect na gagawin niya po yun, na para lang ma-fulfill yung desire niya. Yan. Kailangan po maghanap ng bayaring na babae para lang doon. Tsaka Kaya delika. disappointed po ako sobra. Yan. Okay. Sige, ito na ang pagkakataon naman natin, Kaloy? Kaloy? Yes, Kuya Poy. Oo, narinig mo yung sinabing niya ni Elaine. Opo. Alam niya naman daw yung mga pagkukulang niya, pero hindi niya lang ine-expect na talagang papatol ka na sa iba dahil sa lagi kang natatanggihan. Ikaw ba, sandali, si Elaine? Elaine? Yes po. Kung sakasakali ba na mapapatawad mo pa itong si Kaloy, minsan ba mapapagbigyan ang kanyang pangangalabit at paglalambing sa'yo? As of now po kasi, mas nasasaktan pa rin po ako sa nangyari. Pero kilala ko naman po kasi yung partner ko po, which is si Kaloy, kung paano niya i-handle yung pagiging mag-partner namin since nag-live-in na po kami for almost a year. Okay. Pag-iisipan ko po, pero sana ipakita niya rin sa kanya kung worth it nga ba or kung genuine nga po ba yung paghihingi na sorry sa akin. Yan. Mas kilala mo kung paano magbitaw ng mga pananalita itong si Kaloy. Tingnan natin kung magmamatch doon sa kanyang ikikilos. Kaya hihingan na natin ngayon ng statement itong si Kaloy kung sakasakali nga papaano nga ba siya hihingi ng tawad sa iyo. Kaloy, ito na ang pagkakataon mo para kausapin itong si Elaine na masama pa rin ang loob dahil nga doon sa nangyari. Kaya Kaloy, sige na, you have the floor. Thank you, Kuya Poy. And Elaine, unang-una sa lahat, sorry talaga sa nangyari. Sobrang nalungkot lang ako kasi alam mo naman, parang may problem tayo nun, tas nag-overthink ako. Hindi ko naisip na sobrang busy mo lang talaga at focus ka dun sa bago mong work. Then, yung goal mo talaga is para sa future natin. Tapos, ayun, na-influensyahan lang talaga ako. Alam ko sobrang mali yun. Kung mapapatawad mo ako, yung mapapangako ko lang sa'yo is kung ano tayo dati, yun yung ibabalik ko. Yan. Elaine, ano bang masasabi mo naman dito kay
Kaloy na humihingi na ng tawad at may mga pangakong binitiwan? Hello. Sana sa lahat ng mga pangako na sinabi mo ngayon, magstay siya until the future. Kasi as of now, sobrang disappointed ako. Pero since alam ko kung ano ka sa sarili mo, sana maging okay siya. At since alam mo na naniniwala ko sa'yo, I trust you. Since kailangan alam mo kung ano yung tama at mali dahil malaki na tayo. Pero sana, sige, we'll see. And sana maging okay tayo. Maging okay na ang lahat. Tsaka dagdag mo na, Kaloy, magpagaling siya. Parang inuubo kanina eh. Sabi mo na, Elaine. 'Di ba? Inuubo nun. Ganyan ba talaga siya pagka humingi ng sorry? Mga ganun. Hindi po. Parang di na nakakatulog si Kaloy. Kaloy, nakakatulog ka pa ba na maayos? Hindi na po masyado kayo. O yan, kasi nandahil yan sa Kaloy? Kalokohan mo. Sa kaelan mo. Sa kalokohan mo. Ayan, pero sige, parang medyo magaan naman yung pag-uusap natin na ngayon, ano? Naku, magpasalamat ka, Kaloy. Ingatan mo na dahil ako nakakaramdam ng second chance, pero tatanungin ko pa rin kayong dalawa, ano ba ang inyong desisyon dito sa ating HEART? O, half-half lang ba muna? I-evaluate? Pero iba yung ano ko eh. Ano ba ang sagot ninyo? Anong pipiliin ninyong letra sa heart segment natin? Kaloy? Ay, si Elaine? Hello po. Sa akin po, I think A and then for approve. Uy, approve na approve? Lo? Kasi kailangan po, kilala ko po si Kaloy and then sana, in 3 years na po kasi kami. Sana okay siya kasi nasa kanya yung trust ko pero ngayon lang po talaga nagbago. Pero we'll see. If ever second chance, wala na. Yun. Kaloy, ano masasabi mo ron? Approve na approve agad ha? Pwede na raw ba siya umuwi ulit dyan? About it. Itanong mo na muna, Kaloy. Wala, manliligaw muna ulit ba si Kaloy, Elaine? Manligaw muna ulit. Nag-iisipan ko po muna. Ayan, sige. Balitaan nyo kami. Tapos maganda, mabisita nyo naman kami dito sa stasyon, ano? Kung sakaling maging maayos kayo. Ha? Pwede ba yon, Elaine and Kaloy? Sige po. Yes po. Kaloy, pagaling ka. Kanina ka pa inuubo. Inom ng tubig, ha? Okay. Ayan, Kaloy, dito mo i-date sa amin. Hindi yung kung saan ka nagsususuot. Di ba? Ayan, magpaano kayo dito? Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa, Elaine and Kaloy. At sana nga, Kaloy, ingatan mo na itong pangalawang tsansa na ibinigay sa'yo. I was really thinking na, sige, try again, susubok lang itong siya, Elaine. Pero kita mo, ang ibinigay niya sa'yo ay yung approve na approve. Which only, diba? Which only means na talagang mahal na mahal ka rin naman itong siya, Elaine. At wag mong sayangin ang ikalawang pagkakataon na yan. Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ikalawang pagkakataon. Maraming salamat sa inyong dalawa. Elaine, Kaloy, meron pa ba kayong mga gustong idagdag? Okay na po ako. Thank you po. Maraming salamat sa iyo, Elaine. Ikaw, Kaloy, may gusto ko pa bang idagdag? Pwera sa karelasyon. Pwera sa... Wala na ko yun po eh. Ha? Gusto ko lang ulit mag-thank you kay Elaine. Ayun, sana nakita na ulit tayo. Yun. Kung saan, kung kailan, kayo na mag-ayos niyan. Sandali, magkano bang bigayan ngayon dun sa ano? O dun sa nakuha mo, magkano? Kaya ko yung push. Oo, hindi. Tatanungin ka rin ni Elaine yan eh. Sabihin mo na sa amin. Magkano? 3K po kuya ko. 3K? Worth it? Ha? Worth it ba? Kay Elaine pa din po. Ha? Kay Elaine pa din po. Kala ko sasabihin mo sa akin,
Okay naman, kalidad, class A. Ganyan, kala ko yung sasagot. Huwag ka nang mawawala sa sarili. Tama yung sagot mo, si Elaine pa rin. O, ganoon. Maraming salamat sa iyo ha, Kaloy. Naku, sayang yung 3K. Kung i-donate mo na lamang si Elaine nun, masarap na pagkain na yan, magandang lugar na yan. Pero maraming salamat sa inyong dalawa ha, Elaine and Kaloy, sa pagtitiwala dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Ang bago tayo magpatuloy para sa ating love question of the day, alam mo, napakaswerte nitong si Kaloy, ang ating caller kanina, dahil ang dami mga nanggigigil ha. Basahin ko lang ang ilan sa kanilang mga reaksyon. Sabi ni Gerard Villadolid, naku po, palitan mo na yung babae, biruin mo, pinapapalitan pa yung babae. Ewan ko sa inyo. Ayan, sabi niya, naglolokohan na lang kayo. Ayan, sabi niya, Aryan Joy Agana, nako Elaine, uulit at uulit yan, maniwala ka. Kita nyo, ang hirap, di ba, ma-regain yung trust. Kaya Kaloy, sa ganito mga klase ng statements, bagaman pinayagan ka na nga nitong si Elaine na makabawi, pag-ingatan mo na yan. Yun. Mahal ka talaga nung tao. Maging tapat ka na sa kanya, ha? Next time. Pero eto na nga muna, ang ating Love Question of the Day. Ang ating love question of the day. Ano nga ba? Nakalimutan ko eh. Anong pinaka-honest na inamin sa'yo ng partner mo? Eto na nga po ang inyong mga nagmamadaling at nag-uunahan pang mga kasagutan. Nag-uunahan ha? Sabi ni Ruth Claire Reyes, yung inamin ko noon na may nagawa akong pagkakamali. Sobrang pagkakamali talaga, Kuya Poy, pero pinatawad naman ako. Kung ano man yun, ay nako. Sige. Si Marites Vergara, sabi niya, ang pinaka-honest na inamin sa akin ng partner ko ay yung tapusin na namin ang lahat para sa katahimikan at ikakaayos ng bawat pamilya. Yun lang. Si Michael Arcega naman, sabi niya, ang pinaka-honest na inamin niya ay swerte daw siya sa akin. Wow! Heavy! Ayan. Si Alex Cervantes naman, ang pinaka-honest na inamin ko sa partner ko ay hindi pa ako tuli. Yun lang. Bueno. Ayan, si Jaycel de Guzman, sabi niya na nagloloko siya habang ako nandito sa abroad. Naku po. Ayan, si Jerry May Avelino. Ito, yung inamin ng partner ko na may nabuntis siyang iba. Sabi naman ni Richard Hayahay, pinaka-honest na inamin sa akin ng partner ko, may iba na siya. Wala kasi akong silbi. At syempre si Sel Pantoja, sabi niya, pinaka-honest na inamin sa akin ng partner ko ng masinsinan ay hiwalay daw ang puti sa dekolor kapag maglalaba. At syempre, itong si Edwin Flores. Edwin sabi niya, ang pinaka-honest na inamin sa akin ng aking partner ay wag ko raw masyadong isagad ang loan. Mahirap bayaran ang loan. Wag yung maximum. Ayan, pero alam nyo, no, mga kapatid, sa akin naman, ang pinaka-honest na inamin sa akin ng partner ko, bakit daw parang lumaki ang bill ng kuryente? Sabi ko, syempre, mainit eh. Mainit. Kaya, parang lumaki ang bill ng kuryente. Bastos! Ganun yun. Oo. Wala tayong ibang ibig sabihin. Bakit kayo hindi lumaki ang yung bill ng kuryente nyo? Di ba kung todo mga electric fan natin ngayon, mga aircon, lahat ng pampalamig, ganun yun eh. Pero magtipid-tipid pa rin ha. Pagka hindi ginagamit, patayin na po yan. Yung mga kuryente pero pagkatao, yung walang silbi, wag nyo naman patayin. Bigyan nyo ng
Bigyan nyo ng pagkakataon kapag ka hindi nagagamit, hindi na pakikinabangan. Tao ho yan. Oh, hindi ho yan kuryente, hindi yan di kuryente. Oh, na kailangan patayin. Iba yun. Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Pakitago na lamang ako sa pangalang Neil, 25 years old, mula dito sa Tarlac. Hiwalay na po ako sa 4 na taong karelasyon ko na itago na lamang natin sa pangalang Dorothy. 27 years old na siya. Yan po ay matapos kong ipagpalit si Dorothy para kay Jara. Sa totoo lang, hiwalay na rin kami ngayon ni Jara at inabot lang ng 8 buwan ang aming naging relasyon. Pakiramdam ko kasi wala na talaga akong espesyal pang pagtingin kay Jara. Akala ko kasi noon, Kuya Poy, ay totoong pag-ibig yun. Kaya nagawa kong ipagpalit si Dorothy para kay Jara. Ang inakala kong legit na pag-ibig ay infatuation lang pala. Kaya naman, hindi ko tuloy maiwasan na pagsisihan ang nagawa kong bigla-biglang desisyon na hiwalayan at iwanan si Dorothy. Sinayang ko ang 4 na taon na relasyon namin nang dahil sa inakala kong panibago at totoong pag-ibig ang nararamdaman ko para kay Jara. Actually nga, Kuya Poy, okay na sana sa parents namin ni Dorothy ang relasyon namin, pero ako ang lumapit sa matinding temptasyon kaya tuluyang nauwi sa wala ang forever na sanang relationship namin. Sa kabila niyan, akala ko magkakaroon pa ako ng pagkakataong maitama ang lahat ng ginawa kong pagkakamali. Yan ay matapos na muling magkaroon kami ng komunikasyon ni Dorothy. Okay na talaga sana, Kuya Poy. Ang kaso, nalaman ko mula sa ex ko na rin na si Jara na nagpositibo ito sa pagbubuntis. Wala namang problema sa akin ng bata at obligasyon ko rin talagang panagutan ito. Ang tanong lang, until now, na gumugulo sa isipan ko ay kung ayos lang ba kung sa bata lang ako nakaangkla dahil wala nang tsansa pa talagang maibalik anumang relasyon na nagkaroon kami ni Jara. Hanggang ngayon po kasi ay mas nangingibabaw pa rin talaga ang pagmamahal ko para kay Dorothy. At kailanman ay wala nang makahihigit pa sa anumang pag-ibig ko para sa kanya. Kaya nga labis-labis pa rin ang pagsisisi ko sa nagawa kong kasalanan at bigla ang desisyon sa relasyon namin ni Dorothy noon. Umaasa po ako na mabibigyan ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa mga nakatutok sa inyong programang H2H. Lubos na gumagalang, Neil. Especially for you. At yan na nga, napakinggan natin ang kwentong ibinahagi. Napakabigat po, no, mga kapatid, nitong si Neil. Dahil nga ho talagang sa dami ng mga nagkasunod-sunod na talagang mga problema na kinakaharap niya sa ngayon. Unang-una, yung pabigla-biglang desisyon na iwanan ng kanyang 4-year relationship kasama si Dorothy, ang kanyang naunang girlfriend. At ipinagpalit ito kay Jara na inakala niyang yun na. Pero hindi pa pala, nga lang, pabalik na kay Dorothy, nagkaroon ng komplikasyon dahil ito palang si Jara ay nagdadalang tao na sa kanyang magiging anak. Ngayon, ang maipapayo ko sa iyo, Neil. Okay, sandali. Bago pala yan, eto na muna. Merong sinabi si Wilden Ramirez, magsisi ka man ay huli na. Okay lang. Sige na, magpakaama ka sa bata basta wag mong pababayaan ang obligasyon mo. Maraming salamat din kina Divina Luwad, kina Remy Ibasco at syempre kaya Ma'am Kalayaan Suarez sa inyong pagtutok. Ito lang ang maipapayo ko sa iyo, kapatid na Neil. Sa ngayon, hindi mo kailangan ang karelasyon. Sa ngayon, kailangan mo ay kung papaano ka
magkakaroon ng mas malinaw na disposisyon sa buhay. Ayusin mo yung mga desisyon na mga pinaggagawa mo, no? Hindi yung pakikipagrelasyon sa ibang tao ang atupagin mo. Your relationship to yourself, yan muna ang intindihin mo dahil parang gulong-gulo pa ang isip mo. At kung sino man ang papapasukin mo, sino man ang yayayain mo na makipagrelasyon sa'yo, ay talagang magugulo rin ang buhay dahil sa komplikado mong mga pinasok. Kaya sa ngayon, ang mas maganda, ang maibibigay ko sa iyong payo, paghandaan mo. Kung alam mo na ikaw ay may obligasyon doon sa bata, paghandaan mo yan, kausapin mo si Jara na maibibigay mo sa kanya ay yung suporta bilang ama sa bata pero hindi bilang asawa. Ha? Ayusin mo muna yan. Samantala, si Dorothy, kailangan talaga rin niyang malaman yung katotohanan na meron kang pananagutan na sa isang chikiting na wala namang kaalam-alam sa inyong kaguluhan. Ngayon, ang mga susunod mong desisyon kung babalik ka ba kay Dorothy, hindi yun eh. That's not the question right now. Oo, ano ba yung magagawa mo muna ron sa bata at kung sakasakali ba na magampanan mo yung mga obligasyon mo para sa bata na nabuo ninyo nitong si Jara, papayagan ka rin ba ni Jara? Or siguro, meron ka namang, hindi mo naman sinabi rito na pinipilit ka nitong si Jara, no? O, na panagutan siya, pero ang desisyon pa rin dyan ay kay Dorothy. Kung pababalikin ka pa niya sa buhay niya. Pero malayo pa yon. Ang dami mo pang mas malalapit na desisyon na kailangan gawin. Kaya mo bang suportahan yung bata na yan? Kaya mo bang mag-provide para sa kanya at magpakaama talaga? Yun ang mas paghandaan mo. Ha? Yung pagpapakaama doon sa bata na kailangan mong panagutan na muna, Neil. Hindi yung pakikipagrelasyon sa iba kung kay Jara ba o kay Dorothy. Ikaw muna para doon sa bata. Maging available ka muna sa kanya. At syempre, eto na nga ha mga kapatid, maraming salamat sa ating mga nakatulong sa isang buong linggo na naman ng ating pagsasama para sa H2H Heart to Heart sa ating mga program assistants sina Jaire Ann Manipon, Nia Bugarin de Guzman, ang ating mga studio technicians sina Aaron Tolentino, Rome Ortigas, Ricky Manalo, ayan ang ating technical director sina Grace Toledo at syempre sina Sir Joey Perez, ang ating researcher na si Rema Anwar at ang ating executive producer Jeffrey Batlanggaw. Lahat po kami ay nagko-congratulate sa ating Sulit TV Box winner na si Gail Easy. Ayan, from Dear Kuya Poy. Oo. Ayan, maraming salamat. Congratulations to you. Ikaw ang winner ng ating Sulit TV Box today. O papaano? Next week ulit magkarinigan po tayo ha. Pero sa Sunday ang ating 12 to 3 p.m. H2H catch-up episodes. Tutukan po yan. Sunday 12 to 3 p.m. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.